Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Bata pa ako noon, 10 taong gulang lang. At sa bahay ng aking ninang Lorna at ninong Victor ako madalas tumira tuwing bakasyon. Tahimik ang bahay nila, masyadong tahimik para sa mag-asawa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nina. Si Ninong Victor, mabait, tahimik, pero maalaga. Si Ninang Lorna naman, palangiti sa harap ng iba. Pero kapag kaming dalawa lang, may kakaiba siyang tingin, parang laging may tinatago. Isang hapon, umuulan ng malakas. Naiwan ako mag-isa sa sala habang nasa kwarto si Ninang. May narinig akong boses ng lalaki. Akala ko, si Ninong Victor na umuwi na. Pero nang sumilip ako sa may pintuan ng kwarto, ibang lalaki ang nakita ko. Hindi ko siya kilala. Nakita ko kung paano hinila ng lalaki ang kamay ng ninang ko papasok sa banyo. Narinig ko ang mahinang tawa at ang pintuang isinara dahan-dahan, parang ayaw ipaalam sa mundo ang ginagawa nila. Nagtago ako sa likod ng kurtina, nanginginig. Bata pa ako pero alam kong mali ang nakikita ko. Mula noon, madalas na ang pagbisita ng lalaking yon tuwing wala si Ninong Victor, at tuwing nakikita ako ni Ninang Lorna, bigla siyang tumatahimik. Minsan, hinahawakan niya ang balikat ko ng mahigpit at bumubulong. Wala kang nakita ha? Tumango ako, pero gabi-gabi, hindi ako makatulog. Isang gabi, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nila ni Ninong Victor. Nasa kusina sila. Nanginginig ang boses ni Ninong. May nagsabi sa akin, Lorna. May lalaking pumupunta rito, sabi niya. Tahimik si Ninang. Sabihin mo lang kung totoo. Mas masakit kapag nililihim mo at kung may iba ka na, sabi ulit ni Ninong. Hindi ko na narinig ang sagot. Umakyat ako sa kwarto at kinumutan ng sarili ko. Pero kinabukasan, iba na ang tingin ni Ninong Victor sa akin. Parang may gustong itanong, pero hindi magawa. Makalipas ang ilang araw, nakita kong mag-isa siyang umiinom sa sala. Hawak ang litrato ng kasal nila. Tahimik siyang umiiyak. Unang beses kong nakita yon. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng banyo. Amoy na amoy ko ang kemikal. Parang gamot, parang lason. May narinig akong isang malakas na pagbagsak. Sumigaw si Ninang Lorna. At doon ko nalaman, alam na ni Ninong Victor ang lahat. Pero huli na ang lahat. Kinabukasan, may pulis sa bahay, may ambulansya, at isang itim na body bag na inilabas mula sa banyo. Sabi nila, nagpakamatay si Ninong Victor. Simula noon, nagbago ang bahay. Mas lumamig, mas dumilim, at tuwing madaling araw, may naririnig akong tunog ng pagpatak ng tubig sa banyo kahit sarado ang gripo. At minsan, sa salamin, may bakas ng daliring parang humihingi ng sagot. Pagkatapos ng libing ni Ninong Victor, hindi na umalis ang katahimikan sa bahay. Kumapit ito sa mga pader, sa kisame, sa bawat sulok na may alaala ng kanyang kamatayan. Pero mas malala ang pagbabago kay Ninang Lorna. Sa una, tahimik lang siya. Hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Nakaupo lang sa sala, nakatitig sa pintuan ng banyo kung saan natagpuan si Ninong Victor. Parang may hinihintay. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkatok sa pintuan ng banyo. 3:00 ng madaling araw. Bumangon ako at sumilip mula sa hagdan. Nakita ko si Ninang Lorna, nakatayo sa harap ng salamin ng banyo. Kinakausap niya ang sarili niya.
O akala ko, sarili niya lang. Hindi ko sinasadya. Tama na. Patawarin mo na ako. Umiiyak niyang sabi. Biglang nawalan ng ilaw. At sa liwanag ng kidlat mula sa bintana, may nakita akong anino sa likod niya. Lalaking nakayuko, basa ang damit at may marka sa leeg. Hawak niya ang balikat ni Ninang Lorna. Sumigaw ako. Nang bumukas muli ang ilaw, wala na ang anino. Pero si Ninang Lorna, napaluhod sa sahig. Hawak ang leeg niya na parang sinasakal. Mula noon, araw-araw na ang pagpaparamdam. Bumubukas ang gripo ng banyo mag-isa. Sa salamin, may lumilitaw na bakas ng kamay. At tuwing gabi, naririnig namin ang bulong. Bakit, Lorna? Isang madaling araw, umuwi ang lalaking naging kabit ni Ninang. Lasing, galit, pero pagpasok niya sa bahay, bigla siya napatigil at nakatitig siya sa banyo. Namutla at tumakbo palabas habang sumisigaw. May lalaki doon, nakatingin sa akin. Kinabukasan, hindi na siya bumalik. Si Ninang Lorna naman, tuluyan ang bumigay. Hindi na siya nakakatulog, hindi na kumakain. Sa tuwing makikita niya ang salamin, tinatakpan niya ito ng tela. Pero kahit natatakpan, may bakas pa ring lumilitaw. Parang kuko na kumakamot mula sa loob. Isang gabi, nadatnan ko siyang sumisigaw sa sala. Andito ka na naman. Tigilan mo na ako. At doon ko narinig ang tinig ni Ninong Victor. Hindi na katulad ng dati. Huli na. Kinabukasan, dinala si Ninang Lorna sa mental hospital. Sabi ng doktor, may severe trauma daw. Paulit-ulit daw niyang sinasabing, basa ang sahig. Huwag mo akong titigan. Sana mapatawad mo ako. Ngayon, Sir Dave, matagal na akong wala sa bahay na yon. At wala na rin akong balita kay Ninang Lorna. Isa po ako sa mga tahimik na nakikinig ng PNT stories. At hindi po ako pala comment. Pero lahat po ng upload nyo, pinapakinggan ko. Ngayong araw, gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko. Ako nga po pala si Joel. At sa probinsya ng aking kinalakihan, may mga bagay na hindi dapat pinapakialaman. Lalo na kapag tahimik ang gabi at masyadong maliwanag ang buwan. Mahal na mahal ako ng Ninang Rosa ko. Siya ang takbuhan ko tuwing bakasyon. Malapit ang bahay niya sa palayan. Hiwalay sa ibang kabahayan. At laging tahimik. Sabi ng matatanda, mabait daw si Ninang Rosa. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya sumasabay sa pista. Hindi siya nagsisimba. At laging nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Bata pa ako noon, 12 anyos lang. Isang gabi ng bakasyon, pinatulog niya ako sa sala. Mainit at walang kuryente. Bandang hating gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may hinihila sa sahig, mabagal at basa. Akala ko, daga. Pero nang dumilat ako, wala si Ninang Rosa sa kwarto niya. Bukas ang bintana. At ang kurtina, gumagalaw kahit walang hangin. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip. Doon ko siya nakita. Si Ninang Rosa, nakaupo sa likod bahay.
Hubad ang pang-itaas. Hawak ang sarili niyang katawan. At sa harap ng mga mata ko, unti-unting humiwalay ang kanyang itaas na bahagi ng katawan sa bewang. Walang dugo. Hindi rin siya sumigaw. Parang natural lang. Lumipad ang kalahati ng katawan niya. May pakpak na parang paniki. Mahaba ang kuko. At ang dila, sobrang haba. Gumagalaw na parang kagaya sa ahas. Napatakip ako ng bibig. Napaatras ako pero nakatapak ako ng tuyong dahon. Tumigil siya sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya, pulang-pula at nakatingin diretso sa akin. Gusto kong tumakbo pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Lumapit siya, lumipad, papalapit sa akin. Nang nasa harap ko na siya, nagsalita siya sa boses na kilalang kilala ko. Joel, pasensya ka na kung nakita mo. Hindi siya galit, hindi rin nananakot. Hindi kita sasaktan, matagal na kitang binabantayan, sabi niya. Umiyak na ako nun, nanginginig. Bakit po? Tanong ko. Tadhana na ito, pero hindi lahat ng halimaw ay masama, sagot niya. Bumalik siya sa kinatatayuan ng ibabang katawan niya. Dahan-dahan, muling nagdikit ang laman, parang walang nangyari. Kinuha niya ang damit niya at tumingin muli sa akin. Pagdating ng umaga, umuwi ka na at huwag ka nang babalik, sabi niya. Kinabukasan, maaga akong umalis. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ng mga taga-barangay na wala na si Ninang Rosa. Iniwan ang bahay, walang bakas ng pag-alis. Naglaho na lang bigla. May nagsabi na lumipat daw. May nagsabi na namatay. Pero ang matatanda, iisa lang ang bulong. Umalis na ang manananggal. Ngayon, matanda na ako. Pero tuwing kabilugan ng buwan, naaalala ko pa rin at hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories at sa nag-iisang gwapong narrator. Ako nga po pala si Paulo at gusto ko lang ibahagi ang kwento namin ng ninong ko. Bata pa lang ako nang mawala ang tunay kong tatay. Isang gabi lang siyang hindi umuwi at kinabukasan, bangkay na ang ibalik sa amin. Mula noon, parang may malaking butas sa buhay ko. Isang puwang na kahit anong pilit punuin ng oras, hindi talaga nawawala. Doon pumasok si Ninong Ernesto. Hindi lang siya ninong sa papel. Siya ang nagturo sa akin magbisikleta. Ang unang pumalo sa puwet ko kapag may kalokohan ako. At ang unang yumakap sa akin kapag umiiyak ako tuwing Pasko. Kapag tinatawag ko siyang Nong, ngumingiti siya at sinasabing, anak na rin kita. Tuwing Disyembre, lagi kami magkasama. Siya ang gumigising sa akin ng madaling araw para sa simbang gabi. Siya ang bumibili ng baril-barilan at lusis kahit alam niyang bawal. At tuwing sasapit ang mismong araw ng Pasko, lagi siyang nakapwesto sa pintuan ng bahay. Parang bantay, parang ayaw niyang may masamang pumasok sa mundo ko. Hanggang sa isang Pasko,
hindi na siya dumating. Inatake siya sa puso, sabi ng doktor. Tahimik lang daw, parang natulog. Pero sa burol niya, ramdam ko ang lamig. Habang nakatitig ako sa mukha niyang payapa sa kabaong, may pakiramdam ako na parang nakatingin din siya sa akin mula sa likod. Pagkatapos ng libing, nagbago ang lahat. Unang gabi ng simbang gabi, matapos siyang mamatay. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. May mahinang katok sa pinto. 3 beses. Mabagal. Parang pamilyar ang ritmo. Bumangon ako. Nanginginig. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Pero malamig ang hangin. At sa may sahig, may bakas ng putik. Hugis paan ng lalaking nakatsinelas. Parehong tsinelas na suot ni Ninong tuwing nagsisimba kami. Kinabukasan, akala ko panaginip lang. Hanggang sa mapansin ko ang rosaryo ko, yung binigay niya sa akin noong huling Pasko. Nasa ibabaw ng mesa. Sigurado akong nilagay ko yun sa loob ng bag ko. Mula noon tuwing papalapit ang Pasko, may kakaibang nangyayari. Ilaw na kusa lang bumubukas sa gabi. Amoy ng kape tuwing madaling araw. Paborito niya. At minsan, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, may bumulong sa likod ko. "Umuwi ka na, anak. Gabi na." Napalingon ako. Wala ako nakita, pero ramdam ko hindi ako nag-iisa. At doon ko naisip, baka hindi talaga siya umalis. Baka kahit patay na ang katawan niya, tinutupad niya pa rin ang pangako niya. Nababantayan niya ako lalo na tuwing Pasko. Pagsapit ng Desyembre 24, mas mabigat ang pakiramdam ko kaysa sa mga nagdaang taon. Parang may nakaabang. Mag-isa lang ako sa bahay noon. Ang nanay ko nasa probinsya. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising sa tunog ng pagbukas ng gate. Dahan-dahan. Eksaktong tunog na naririnig ko noon kapag si Ninong Ernesto ang umuwi galing trabaho. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako bumangon agad. Pinakinggan ko ang bawat tunog, ang mahinang yapak sa bakuran, ang pag-uga ng halaman, at ang marahang pagkatok sa pinto. 3 beses. "Anak, buksan mo." May boses na pamilyar. Parang may humawak sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw pero walang tunog na lumalabas. Kinuha ko ang rosaryo at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sa pagitan ng siwang ng kortina, may aninong nakatayo sa labas. Matangkad, nakayuko ng kaunti, parang may pasa na mabigat. Nang hawakan ko ang doorknob, biglang bumukas ang ilaw sa sala. At doon ko nakita si Ninong Ernesto. Suot niya ang paborito niyang puting polo, pero maputla ang balat niya, parang wala ng dugo. Ang mga mata niya nakatingin sa akin ng may lungkot at pagmamahal. Pero sa likod niya, may isa pang anino, mas matangkad, mas maitim, walang muka. "Umatras ka, may sumusunod sa'yo," mahina niyang sabi. Bumagsak ang lahat ng gamit sa sala, parang may dumaan na malakas na hangin. Narinig ko ang ungol ng anino, madilim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang lamig na parang humihigop ng bahay. Tumayo si Ninong Ernesto sa harap ko. Nakabuka ang mga braso. "Hindi ka niya kukunin," sabi niya. Biglang pumutok ang mga ilaw at puro katahimikan. Tapos
isang malakas na kalabog. Pagmulat ng mata ko, umaga na. Nasa sahig ako. Hawak ko ang rosaryo. Ang pintuan, bukas. At sa harap ng bahay, may bakas ng putik. 2 paa, papalayo. At 2 paa, pabalik sa loob. Pero sa pagbalik, tila unti-unting naglalaho. Mula noon, wala na akong nararamdaman na kakaiba. Tahimik na ang mga Pasko. Wala nang katok. Wala nang bulong sa gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang po magkwento. Sana po mapili. Ako si Brian. At hanggang ngayon, kahit matanda na ako, may mga gabi pa ring hindi ako makatulog kapag naaalala ko ang regalong yon. 7 taong gulang lang ako noon. Sa probinsya, tahimik ang lugar namin at magkakakilala ang halos lahat. Ang ninong Ben ko ang pinaka-kakaiba sa kanila. Tahimik, payat, laging mag-isa. Mabait naman siya sa akin. Tuwing nakikita niya ako, lagi niyang sinasabing, "May regalo ako sa'yo balang araw." Akala ko, laruan o candy. Isang hapon, bigla siyang dumating sa bahay namin. Hindi pista, hindi rin Pasko. Nakangiti siya, pero ang ngiti niyang yun, parang pilit, parang may mali. "Brian," sabi niya sabay abot ng maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. "Para sa'yo." Excited akong binuksan yun. Sa loob ng kahon, may daliri ng tao. Tuyo, maputla, may kuko pa. Hindi ako agad nakasigaw. Parang hindi agad tinanggap ng utak ko ang nakita ko. Pero nang maamoy ko ang kakaibang amoy, doon na ako umiyak. Malakas, nanginginig. Bumagsak ang kahon sa sahig. Dumating ang mga magulang ko. Napasigaw ang nanay ko. Tumakbo palabas ang tatay ko para hanapin si Ninong Ben. Pero wala na siya. Parang naglaho na lang bigla. Dumating ang mga barangay tanod at pulis. Kinuha ang kahon. Kinuha ang daliri. Tinanong kami kung kanino galing. Nang banggitin namin ang pangalan ng Ninong Ben, nagkatinginan ang mga matatanda. Matagal na siyang kakaiba. Parang unti-unti nang nababaliw. Bulong ng isa. Lumabas ang balita kinabukasan. May mga nagsabing nakita raw si Ninong Ben ilang araw bago yun. Nag-iisa sa palengke, kausap ang sarili. May hawak na basang supot. At paulit-ulit na sinasabing, "Hindi ito akin. Hindi ito akin." Pero walang nawawalang tao sa lugar namin. Hindi rin nila nalaman kung kanino galing ang daliri. Sinubukan ng pulis na puntahan ng bahay ni Ninong Ben. Bukas ang pinto, maalikabok, walang gamit. Pero sa gitna ng sahig, may nakita silang marka. Parang may hinihila roon ng matagal. At sa dingding, may nakasulat gamit ang uling. "Kailangan ko lang ibigay." Mula noon, hindi na nakita si Ninong Ben. Lumipas ang mga taon, pero hindi ko pa rin makakalimutan ang regalo niya. Ako si Lucas, 26 na taong gulang. Hindi ako madaling takutin, pero may isang gabi
na halos mamatay ako sa takot. Isang imbitasyon mula sa isang taong hindi ko lubos na kilala na nagdala sa akin at sa kaibigan kong si Paolo sa isang baryong puno ng dilim. Doon namin nakilala si Aling Carda, ang matandang babae na akala namin ay mabait. Pero siya pala ang leader, ang isang kultong kumakain ng laman ng tao. Nasa isang lumang palengke kami ni Paolo, naghahanap ng makakain. Napansin namin si Aling Carda, nakasuot ng puting duster na may mantsa ng hindi ko alam kung dugo ba o uling. Lumapit siya sa amin at nagtanong kung taga saan kami. Pagkatapos, inanyayahan niya kami sa isang espesyal na hapunan sa baryo nila. Libre ang lahat, iho. Mga kakaibang putahe, dapat nyo matikman. Wika niya, sabay ngiti na may nakikitang itim sa gilid ng mga ngipin. Si Paolo na mahilig sa food trip, agad pumayag. Ako, medyo nagdalawang isip pero sa huli, sumama na rin ako. Bandang 6:00 ng gabi, sumakay kami sa tricycle na pinadala ni Aling Carda. Ang daan ay paikot, pero masukal na kagubatan at tila palalim ng palalim. Walang street light at parang naliligaw kami. Ang hangin ay sobrang lamig at sa bawat kanto may mga anino sa mga puno na tila sumusunod sa amin. Pagdating namin sa baryo, kakaibang katahimikan ang bumungad. May mga nakasabit na anito at lumang palamuti. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at pawid, pero karamihan ay parang luma at nilulumot. Dinala kami sa malaking kubo sa gitna ng baryo. Doon may nakahain na mga putahe, adobo, dinuguan at kung ano-ano pang ulam na may kakaibang amoy. May mga taong nakaupo na parang sabik na sabik sa pagkain. Nang kumain kami, may napansin akong kakaiba. Ang karne sa mesa ay may kakaibang tekstura, hindi baboy o manok. Ang lasa nito malagkit at parang hindi ko maintindihan. Si Paolo, kahit medyo nagtataka, tuloy sa pagkain. Habang kumakain kami, napansin kong lahat ng tao ay nakatitig sa amin, nakangiti at tila may hinihintay. Lumabas si Aling Carda, dala ang malaking palanggana. Doon, nakita ko ang mga piraso ng laman na parang tao. May daliri, may balat, at may mga buhok pa. Halos mamatay ako sa takot. Mga iho, kailangan nyo lang sumama sa seremonya para maging isa na kayo sa amin. Sabi ni Aling Carda na may malamig na boses. Nagkatinginan kami ni Paolo. Ramdam ko ang kabog ng puso ko. Sinubukan kong kumalma, pero nagpa siya akong tumakbo palabas ng kubo. Habang tumatakbo kami, narinig namin ng sigawan at halakakan ng mga taga-baryo. Ang ilan sa kanila ay naglabas ng mga kutsilyo at sibat, at ang iba ay parang nag-iba ng anyo. Ang mga matay nanlilisik at ang balat ay nagkulay abo. Pumasok kami sa gubat. Walang patutunguhan, basta tumatakbo lang. Ang mga dahon ay nagsasara na parang may buhay, at ang mga sigaw ng mga taga-baryo ay papalapit ng papalapit. Napansin namin ang isang lumang sementeryo sa gitna ng gubat. Doon kami nagtago, pero kahit doon may mga kakaibang anino na parang gumagalaw sa paligid. Dahil sa sobrang gulo, nagkahiwalay kami ni Paolo. Narinig ko ang hiyaw niya sa malayo, pero hindi ko alam kung nasa na siya. Ako naman, nagtuloy-tuloy sa pagtakbo hanggang makakita ako ng isang abandonadong kubo. Sa loob, may mga lumang gamit, mga kutsilyong may tuyong dugo at mga lumang kasangkapan. Doon ko nakita ang mga larawan ng mga taong tila nawala. Baka sila ang dating biktima ng baryo. Bumalik ako para hanapin si Paolo. Sinundan ko ang mga yapak at narinig ko ang kanyang paghingi ng tulong. Nakita ko siya, nakatali sa puno.
nakapalibot ang tatlong nilalang na parang tao na hindi tao. Mahaba ang dila at may mga kuko na parang pako. Kinuha ko ang isang matulis na kahoy at pinagsasaksak ang isa sa kanila. Natumba ito at parang abo na naglaho. Pinutol ko ang tali ni Paulo at sabay kaming tumakbo. Habang tumatakbo kami, sumikat ang araw. Ang mga nilalang ay nagsisigawan at naglalaho na parang nasusunog. Kami ni Paulo, sugatan at pagod, ay nakarating sa kalsada kung saan may dumaraang truck. Sumakay kami, hindi na lumingon. Hindi ko alam kung buhay pa ang baryo na yon o nawala na lang sa paglipas ng panahon. Pero ang mukha nila, ang ngiti ni Aling Carda, nananatili pa rin sa isip ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.